Alam nyo ba na napakarami po talagang problema na kakaharapin si Digong ngayon, patong-patong. Kaya ako na po nagsabi sa inyo mga kababayan, hindi na po yan makakalaya. I will tell you frankly. Ayan, Ma'am Arlene Pabular, Miguel Love, shout out po. Hindi na po makakalaya si Digong. Bakit? Bukod sa problema niya ngayon, kung paano siya dipinsahan ng abogado niyang si Nicholas Kopman, madadagdagan na naman ang kanyang problema ngayon. Bakit? Kung mga nakabasa ngayon sa panibago na etong si Digong ay di ba nag-ano sila ng tawag dito? Almost 300, no? Almost 300 mga kababayan ang tawag dito a-attend, no, sa kaso niya at magwi-witness. Almost 300 po ang a-attend sa kanya. So ngayon mga kababayan, sigurado na po yan, pasok sa mga DDS. Hindi na po talaga makakauwi yang Lolo Diggs ninyo. Ako na mismo nagsabi, hindi pa man naumpisahan yung trial, pero ako na magsabi, talaga pong mamumulubi po siya dyan. Sabi ko sa inyo, kung kaya niyang umabot ng 30 years dyan sa kulungan, much better. Pero kung hindi siya umabot ng 2026 January 1, keber. Yeah? So ito po mga kababayan, isi-share ko po sa inyo yung naturang balita ngayon at ipaparating ko sa inyo at re-reactionan natin. Yeah? Mamamatay na ba si Digong? Hindi ko lang alam, Sir Jericel Puno, kasi nagpatawag na daw sa mga anak Ito na, mga kababayan. Ito po yung mula sa News 5, no? Na balita ay ito po, mga kababayan. Sa pre-trial proceedings ni dating Pangulo. Ito ha. Umpisahan natin, ha? Ito po yung mula sa News 5. Pakinggan natin. Gustong lumahok ng ilang biktima ng war on drugs sa pre-trial proceedings ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Inter-Terminal Court. Sa dokumentong inilabas ng ICC, aabot daw sa 300 na nagsumite ng aplikasyon para makalahok sa kaso. Lahat daw sila nakaranas ng pasakit na resulta ng mga krimeng ipinupukol sa dating Pangulo. Mahigit 300 po ang nagpasa na gustong lumahok at mag-witness. Nako, sabi ko sa inyo mga kababayan, ito, I will tell you frankly, wag na tayong magpakatanga. Kahit grade 1, maiintindihan ito. Kahit high school graduate, kahit grade 6 graduate, mga kababayan, maintindihan ito. Di ba mga kababayan, kung magbenta ka ng motor, magbenta ka ng ari-arian, di ba? Ilan ba ang witness kailangan? Di ba dalawa lang? Aprubahan na agad? Di ba? Legal na agad ang pagbenta mo. Dalawang witness lang. Halimbawa, magbenta ka ng lupa. Di ba? Yung kapitbahay mong may-ari ng lupa at kapitbahay mong may-ari ng lupa nung kabila, dalawa lang mag-witness, mabibenta mo na yung lupa mo. Di ba? Pag magbenta ka ng sasakyan, di ba? Isang pirma mo lang, pirma ng witness mo at pirma ng owner, mabibili mo na or mabibenta mo na. Di ba legal? Ito pa kaya, mga kababayan, 300 ang lalahok. Kininam. Kakalabas ka pa ba dyan, Degs? Degs, see you Degs in purgatorio. Yeah. See you Degs in impyerno. Yeah. Ito lang ang masasabi. See you there in impyerno, Degs. Yeah. Biruin nyo, mahigit 300 ang nag-apply na lalahok magiging witness kasi biktima daw sila sa mga karahasan, panggigipit at krimen. Noong panahong presidente si Digong, putang ina ninyong lahat, mga DDS. Yeah, dalawa nga lang witness mo pag magbenta ka ng motor, sasakyan o lupa, legal na. Putang ina, ito pa 300, makauwi ka pa ba? Alam na, sa totoo lang mga DDS, ipakrimit nyo na yan si Digong habang buhay pa.
At least maranasan ninyo na sumisigaw siya. Kasi pag namatay na, hindi nyo na makita. Nako, ito, I will tell you frankly mga kababayan na advance ako magsalita. Ito si Digong pag namatay to, gagawin nilang santo yan pauwi ng Pilipinas. Maniwala kayo sa akin. Alam nyo yung pag nakalapit dyan kay Digong may dalang towel, ipapahid nila sa kabaong yan. Tapos, alam nyo parang naghagis ka dun sa Nazareno? Na-try ni Digong yan, mga kababayan. Na-try na ni Digong yan. Na-try na ni Digong yan. Yung hahagisan ka ng towel, tapos ihilamos niyang ganun, tapos ibalik niya. Na-try na ni Digong yan. Pag namatay yan si Digong, ganyan gagawin ng mga kulto niya. Ma'am Arlene Popular, maraming salamat po at mega love shoutout po sa yung hubby na si Sir Jude Anthony Abilgas. Ayan, mega love shoutout po Ma'am Arlene. Diyos ko, Lindon Tulaytay, ikaw na ang maunang mamatay. Ba't ako mamatay? Kaya, humihinga pa ako. Si Digong nga, di na makalulo, mamamatay yan. Sa sobrang kamanyakis yan, pag hindi makalulo, mamamatay yan. Tignan nyo pag namatay yan si Digong, sabi ko sa inyo, mangyari yan, hahagisan nila ng towel yan, tas ipuna sa kabaong, gagawin nila santo yan. Ngayon pa nga lang, binibigilan na nila ginawa nilang santo. Ito, ipakita ko sa inyo bago natin ipagpatuloy yung balita ng News 5 Ito Digong hinagisan ng towel sabay hagis pabalik. Ginawa nilang santo. Ito ayan nyo hagisan towel punas hagis niya. Gagawin nila santo yan. Kuha. Punas. Hagis niya yan. Tignan nyo. Hagis niya yan. Punas. Ginawang santo ang sarili. Kita nyo? Tuwang-tuwa mga DDS. Kita nyo yan? Tingnan nyo. Gagawin na santo yan. Buhay pa yan punas, hagis. Pag namatay yan, ganyan gagawin nila ulit. Kulto talaga. Punas. Hagis. Sasalo yung likod. Tiga. Pak. Tuwang-tuwa. Putang ina. Mga DDS, wag kayo magalit sa akin. Putang ina nyo. Ginawa to ng idol ninyo. Ginawa ang kulto yung sarili niya. Tapos ngayon, nag-play lang ako dito. Hindi naman tanga yung nag-video dito. Na-i-shinare sa TikTok. Kita nyo? Ginawang joke. Santo Digong. Santo Digong. Kita nyo? Mga ing-ing kasi kayo. Punas towel. Hagis. Hagis po, tangina. Santong Digong. Patuloy natin yung balita. Siyempre, tapos na tayo doon. Ano yun? Ano lang yun tawag dito? Exhibition lang. Ulitin natin. Ito. Biktima ng war on drugs sa pre-trial proceedings ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Terminal Court. Sa dokumentong inilabas ng ICC, aabot daw sa 300 na nagsumite ng aplikasyon para makalahok sa kaso. Lahat daw sila nakaranas ng pasakit na resulta ng mga krimeng ipinupukol sa dating Pangulo. Tama! Verify daw ang pagkakakilanlan ng mga biktima sa pamamagitan ng kanilang mga government-issued ID. Kung papayagan ng korte, posible nilang makaharap si Duterte sa confirmation of charges hearing na nakatakda sa September 23. Naharap sa kasong crimes against humanity si Duterte. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Diba, kita nyo? Mahigit 300 ang gustong lumahok at mag-witness laban kay Digong sa September 23 doon sa ICC. Dalawa nga lang witness mo, makabenta ka na ng sasakyan, makabenta ka na ng lupa dalawang witness lang, ID mo, ID nung witness, pirma, tapos. Paano pa to mahigit 300? Talagang hindi na makauwi nito. Sabi ko sa inyo mga kababayan, mga DDS, wag na kayong umasang makauwi si Digong. Bakit? Loso. May pasabi-sabi pa sila, mga kababayan, na
5 buwan, isang sigaw. Meron mo sabi, 5 buwan, isang sigaw. Putang ina, hindi lang 5, gawin nyo na 30 years. Walang sigaw. Kasi may programa sila doon, concert sa Davao, yung 5 buwan, isang sigaw. Kita nyo, 5 buwan, isang sigaw. Putang ina, dapat 5 buwan, puro iyak. Ganon dapat ginagawa ninyo. Pa-concert pa kayo. 5 buwan, isang sigaw. Tapos si Bongo na naman nakita ko, wala siyang tsinelas. Nagkapaa. Kawawa siya. Putang inang yan. Ay, Diyos mio, Marimar. Tapos pag namatayan, ponas na naman tawel, hagis na naman. Putang ina. Santong demonyo, santong digongyo. Pero nyo, 300 mahigit. Putang ina. Makalaya ka pa ba dyan? Degs, 300 daw yung lalahok, Degs. Hindi poga, Degs. Nako, Degs. Abutan ka 30 years dyan, Degs. Iwan ko kung abot ka pa 2026. Kaya mga DDS, wag na po kay tanga. Ginawa na kayong tanga ni Digong. Tignan mo, pawis na pawis siya doon sa, convoy, yung nangangampan niya. Tapos ipunas yung mga t-shirt, ganon, tapos sabay hagis. Potang inang yan. Santong Digongyo. So, sunod, mga kababayan, speaking of Digong,